Jonathan Kuminga, hindi pa rin sinusukuan ng Los Angeles Lakers. Moses Moody, nasa gitna ng mahirap na desisyon ng Golden State at demand ni Anthony Davis sa Wizards, posibleng maging dahilan para umalis si Davis. Ayaw bigyan ng max contract. Isa na namang batang talento ng Warriors ang posibleng mawala. Ngunit kapag nangyari ito, baka magsisi na naman ang Golden State. Narito ang buong detalye. Isa na namang malaking usapin ang kinakaharap ng Golden State Warriors ngayong off-season at sa pagkakataong ito, nakasentro ang lahat kay Moses Moody. Habang patuloy na naghahanap ang Warriors ng mga paraan upang mapalakas ang kanilang roster para sa susunod na season, muling lumulutang ang pangalan ni Moody bilang isa sa mga posibleng isama sa trade package. Ngunit ayon sa mga pagsusuri, hindi magiging madaling desisyon ito para sa organisasyon. Bakit? Dahil si Moses Moody ay isa sa mga batang manlalarong matiyagang hinubog ng Warriors mula nang piliin siya sa NBA draft. Sa kabila ng limitadong playing time sa mga nakaraang season, ipinakita niya ang kanyang kakayahan bilang isang maaasahang two-way player, isang atleta na kayang tumulong sa opensa at depensa kapag nabibigyan ng pagkakataon. Gayunpaman, habang patuloy na naghahabol ng isa pang kampyonato ang Golden State, dumarami ang paniniwalang maaaring kailanganin nilang isakripisyo ang ilan sa kanilang mga batang talento upang makakuha ng isang mas established na superstar o veteranong manlalaro na makakatulong agad sa kanilang title aspirations. At dito pumapasok ang mahirap na bahagi. Kung maisasama si Moody sa isang trade, maaring maulit ang nangyari sa ilang dating batang manlalaro ng Warriors na mas lalo pang umunlad matapos lumipat sa ibang koponan. Isang sitwasyong maaaring pagsisihan ng Golden State kung tuluyang maabot ni Moody ang kanyang buong potensyal sa ibang franchise. Ito ang dahilan kung bakit hati ang opinyon ng maraming fans at NBA analysts. May ilan na naniniwalang dapat na siyang gamitin bilang trade asset habang mataas pa ang kanyang halaga. Ngunit mayroon ding nagsasabing mas makabubuting bigyan pa siya ng mas malaking papel sa koponan kaysa isuko siya ng hindi pa lubos na nakikita ang kanyang kakayahan. Sa ngayon, wala pang indikasyon na aktibong tinatrade ng Warriors si Moses Moody. Gayunpaman, habang nagpapatuloy ang off-season at lumalabas ang iba't ibang trade opportunities, inaasahang patuloy ring lalabas ang kanyang pangalan sa iba't ibang trade rumors. Kaya mga ka-NBA, malaking tanong ngayon. Kung kayo ang Warriors management, ite-trade nyo ba si Moses Moody kapalit ng isang veteran star o pananatilihin ninyo siya bilang bahagi ng kinabukasan ng koponan? I-comment ang inyong opinion sa ibaba. Samantala, mukhang hindi pa rin sumusuko ang Los Angeles Lakers sa kanilang hangaring makuha si Jonathan Kuminga ngayong off-season. Ayon sa mga ulat, patuloy na nakikipag-ugnayan ang Lakers management sa kampo ni Kuminga sa kabila ng mabagal na usad ng negosasyon. Ipinapakita lamang nito na seryoso ang organisasyon sa pagdagdag ng isang batang forward na maaaring maging mahalagang bahagi ng kanilang koponan sa mga susunod na taon. Bagamat nakapagdagdag na ang Lakers ng ilang bagong manlalaro ngayong off-season, naniniwala pa rin ang pamunuan ng koponan na kailangan nilang palakasin ang kanilang wing rotation. Isa si Jonathan Kuminga sa mga pangunahing target dahil sa kanyang athleticism, kakayahang dumepensa at malaking potensyal na umunlad pa sa tamang sistema. Gayunpaman, hindi magiging madali ang pagkuha sa dating Warriors forward. Ayon sa mga ulat, nagkaroon na ng alok ang Lakers na 2 taong kontrata na nagkakahalaga ng humigit kumulang $20 milyong. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa ito tinatanggap ni Kuminga dahil naghahanap pa siya ng mas magandang oportunidad at mas malaking kontrata. Sa kabila nito, hindi pa rin tumitigil si Lakers President of Basketball Operations Rob Pelinka sa paghahanap ng paraan upang mapabuti ang alok ng koponan. Patuloy umano niyang ipinapakita kay Kuminga ang mahalagang papel na maaari niyang gampanan sa bagong direksyon ng Lakers at ang pagkakataong magkaroon ng mas malaking responsibilidad sa loob ng koponan. Ngunit habang tumatagal ang negosasyon, dumarami rin ang mga hamon. Limitado ang salary cap ng Lakers at kung kinakailangan ng isang sign and trade, maaaring kailanganin nilang isuko ang ilang assets upang maisakatuparan ang kasunduan. Dahil dito, nananatiling walang kasiguraduhan kung matutuloy nga ba ang paglipat ni Kuminga sa Los Angeles. Sa ngayon, malinaw na hindi pa tapos ang kwento. Patuloy ang komunikasyon ng magkabilang panig ngunit wala pa ring opisyal na kasunduan. Ang tanong ngayon, dapat bang ipagpatuloy ng Lakers ang paghabol kay Jonathan Kuminga o panahon na para humanap sila ng ibang opsyon? I-comment ang inyong opinion sa ibaba. Sa sumunod na balita naman, mainit na usapin ngayon ang kinabukasan ni Anthony Davis at posibleng maging susi ang kanyang susunod na kontrata sa isang blockbuster trade na maaaring makinabang ang Golden State Warriors. Ayon sa mga ulat, habang papalapit ang panahon para sa contract extension ni Anthony Davis,
Lumalakas ang espekulasyon na kung hindi siya at ang Washington Wizards ay magkasundo sa bagong kontrata, maaaring mapilitan ang koponan na ikonsidera ang pag-trade sa kanilang superstar kaysa mawala siya ng walang kapalit sa hinaharap. Ayon sa balita ng Yahoo Sports nitong Biyernes, posibleng handa si Anthony Davis na tumanggap ng mas mababang kontrata kung mapupunta siya sa isang koponang may tsansang magkampiyon. Dahil dito, nananatiling open ang posibilidad ng isang trade sa kabila ng pagsisikap ng Washington Wizards na tapusin ang usap-usapan. Sinabi pa ni O'Connor magiging eligible si Davis na pumirma ng 4 na taong contract extension na nagkakahalaga ng hanggang $281 milyong simula August 6. May mga lumalabas na ulat na hinihiling niya ang buong maximum contract mula sa Washington. Ngunit kung maita-trade siya sa isang championship contender, handa umano siyang pumayag sa mas mababang halaga. Iyan ang dahilan kung bakit may ilang source na naniniwalang hindi pa rin tiyak na mananatili si Davis sa Wizards. Dahil dito, isa na namang lumulutang ang pangalan ng Golden State Warriors bilang isa sa mga posibleng destinasyon ni Davis. Matagal nang pinag-uusapan ang posibilidad na mabuo ang tambalan ni Stephen Curry at Anthony Davis, isang kombinasyong pinaniniwala ang maaaring magbalik sa Warriors bilang seryosong contender sa kampyonato. Ngunit hindi magiging madali ang lahat. Kung nais talagang makuha ng Golden State si Anthony Davis, inaasahang kakailanganin nilang isuko ang ilang mahahalagang assets, kabilang ang mga first-round draft picks, draft swaps, at posibleng ilang pangunahing manlalaro sa kanilang kasalukuyang roster. Ibig sabihin, malaking sakripisyo ang kakailanganin nilang gawin upang maisakatuparan ang naturang trade. Sa panig naman ng Washington Wizards, nananatili ang kanilang hangarin na mapanatili si Anthony Davis bilang sentro ng kanilang koponan. Gayunpaman, kung magkaroon ng hindi pagkakasundo sa usapin ng kontrata, maaaring magbago ang direksyon ng kanilang plano at buksan ang posibilidad ng isang blockbuster deal. Sa ngayon, wala pang opisyal na kasunduan o trade na nagaganap. Ngunit habang papalapit ang contract extension period ni Anthony Davis, inaasahang mas iinit pa ang usapin at mas maraming development ang maaaring lumabas sa mga susunod na araw. Dapat bang isugal ng Golden State Warriors ang kanilang future assets para makuha si Anthony Davis? O mas makabubuting panatilihin nila ang kanilang kasalukuyang roster? Sa nakalipas na ilang linggo, tila huminto ang takbo ng mundo ng basketball habang naghihintay ang iba't ibang koponan sa magiging desisyon ni LeBron James kung saang koponan siya sasali. Bagamat iniulat na noong nakaraang linggo ay ibinuhos niya ang kanyang atensyon sa tatlong koponan, ang Miami Heat, Cleveland Cavaliers at Philadelphia 76ers, tila wala namang lumabas na anumang makabuluhang bagong balita sa mga nakalipas na araw. Para naman sa Golden State Warriors, ang kanilang unang plano ay subukang makuha si LeBron James sa pamamagitan ng free agency habang isinasagawa rin ang isang trade para sa 10-time NBA All-Star na si Anthony Davis. Ngunit sa kasalukuyan, tila wala pang gaanong progreso o malinaw na usad sa planong iyon, sinabi ni Charania. Ang pananaw nila ay kung magkakaroon ka ng pagkakataong makuha sina LeBron James at Anthony Davis, malamang ay handa kang ibigay ang hinihinging kapalit. Ngunit kung ikaw ang Golden State Warriors, kailangan mong timbangin ang mga benepisyo at mga isasakripisyong kapalit ng ganoong hakbang.